ipinanganak na ng Ama yung kanyang bugtong na Diyos na anak. Yan ang nakasulat sa Biblia. Monogenes Theos. Bugtong na Diyos. It is rightfully translated in at least one English version of the Bible. In the American Standard Bible, no one has seen God at any time. The only begotten God who is in the bosom of the Father, He has explained Him. Kaya ito, mahirap itong tutulan na ang Diyos nanganak. Hindi nila tinuturo na ang Diyos ay nanganak. Kasi kung ang Diyos ang nanganak, yung pinanganak niya Diyos. Pero kapatid, kung si Kristo, anak ng Diyos, hindi naman ibig sabihin kung sila anak siya ng Diyos, pantay na sila. At saka yung Espiritu Santo, pantay-pantay. Hindi. Mas dakila ang Ama kaysa anak. Talaga naman sa sentido, tama naman yun eh. Eh ako, anak lang ako. Siyempre, yung tatay ko, mas iginagalang ko kasi tatay ko siya eh. Huh? Mas may kapangyarihan yun, mas marunong yun sa akin. Nung bata ako siguro kahit ngayon, mas marunong yung tatay ko sa akin. Professor yun eh. Yung tatay ko, ako naman di naman nakatapos ng high school eh. Yung tatay ko, nagturo pa sa UP yan eh. Siyempre, mas mataas yung kapangyarihan ng tatay kaysa sa anak. Ganon din naman sa Biblia. Ang Ama, mataas kaysa kay Kristo sa kapangyarihan. Pareho silang Espiritu, pareho silang Diyos, pero ang kapangyarihan ng Ama ay nasa ibabaw ng kapangyarihan ni Kristo. Naunawaan mo, kapatid na Novi? Opo, salamat po sa Diyos. Salamat. Salamat sa Diyos. At lilipat naman po tayo ng Legazpi Albay. Si kapatid na Danny Navales at kapatid na Roland Antonio kasama na ating mga bisita. Go ahead po tayo dyan sa Albay. Salamat po sa Diyos at kapatid Terry, kapatid na Daniel. Mula po dito sa Legazpi Albay, kapiling po natin ang ating mga kababayan dito Bicolano. At ang magtatanong po ay si Sister Margie Vivar Boticario, isang Katoliko at isang guro po siya dito sa Albay. Ito po ang kanyang katanungan, Brother Eli. Salamat po sa Diyos at naimbitahan po ako dito sa Bible Exposition. Ito po ang aking katanungan. Kailangan po bang may relihiyon ang tao upang siya ay mailigtas? Hindi po ba pwede na magkaroon lamang siya ng maayos at taimtim na relasyon sa Diyos upang maligtas? Salamat po. Salamat din sa pagdalo, kapatid na Margie. Unang-una, huwag ka lang ma-offend. Kasi yung notion na yan na ang kailangan ay relasyon lang, ang nagturo niyan mga born again eh. Relasyon lang daw ang kailangan, hindi na raw kailangan ng religion. Malaking kasinungalingan yun. Kasi ang nagtuturo ng tunay na religion ang Diyos. Paano ngayon natin sasabihin na hindi na kailangan ang religion? Nagturo ang Diyos ng religion eh. Actually, ang Kristyanismo ay isang relihiyon. Ang itinuro ni Kristo, isang relihiyon. Yung relihiyon, kapatid na Margie, sa original na wikang ginagamit sa Biblia, yung Grego, ang salitang relihiyon, ang kahulugan ay, sa Grego yan ay threskia. Threskia. Na ang kahulugan yan ay ceremonial observance, worshiping. Religion, worshiping. Ang relihiyon ay pagsamba sa Diyos. Paano ka kaya maliligtas at paano ka magkakaroon ng relasyon sa Diyos nang wala kang relihiyon? Yung threskia, yun nga ang pagsamba sa Diyos. Yun nga ang paglilingkod sa Diyos. Para magkaroon ka ng relasyon sa Diyos, kailangan mauna na makilala mo yung relihiyon ng Diyos. Matuto ka sumamba, sumunod, maglingkod, ganon. Kaya ang Biblia nagtuturo sa atin, kapatid, ng tunay na relihiyon. Yung tamang pagsamba sa Diyos. Basahin natin ang Santiago
1:27. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaing bao sa kanilang kapighatian, at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Mga apostol nagturo sa iglesia, nagturo sila ng dalisay na relihiyon. Si Santiago ay sumulat sa iglesia, sabi niya, ang dalisay na relihiyon at harapan ng Diyos at Ama ay magkaroon ka ng pagmamalasakit sa mga ulila, sa mga babaeng bao, at pag-ingatan ang sarili na walang dungis sa sanlibutan. So, yung sasabihin na hindi kailangan ng relihiyon, nagtuturo nga ang Biblia ng relihiyon, kapatid. At pagka ang isang tao ay gustong maging dapat at maglingkod sa Diyos, kailangan matutunan niya yung tunay na relihiyon. At yung tunay na relihiyon, itinuturo yon ng mga apostol, ng mga ebanghelista na isinugo ng ating Panginoong Hesukristo. Sila ang naging tagapagturo nung tunay na kaparaanan ng pagsamba, paglilingkod o ng relihiyon. Kapatid, para sasabihin natin nga hindi kailangan, ba't maituturo ng mga apostol kung hindi kailangan? Illogical, ituro mo ang isang bagay na hindi kailangan sa kapal ng Biblia tapos hindi naman pala kailangan, ituturo mo. Ang mga apostol, lahat ng kanilang turo, utos ni Kristo yon. 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y